So yung negosyo idea naman po natin ngayon, gumawa po tayo ng homemade tinapa. So bagay na bagay po ito sa mga mahal po nating OFW, yung crave na pero wala pong mabilhan. At yung iba, di ba, gustong-gusto ng tinapa pero nag-aalangan silang bumili sa palengke. So ngayon, pwedeng tayo na po mismo ang gumawa ng atin pong paboritong tinapa. Step by step po natin itong ginawa. Kaya panoorin nyo po hanggang dulo. So pwedeng pang bahay at higit sa lahat ay pwede rin po natin itong negosyohin. Siyempre hindi po mawawala yung costing po natin kung pang negosyo para meron na po kayong idea. So kung paano po ito gagawin, tara, umpisahan na po natin. Yung binili po nating isda mga katipid tips at ang pinakamahalaga po sa paggagawa po ng tinapa, kailangan po ay sariwang-sariwa. So, walang butas yun tiyan. Ngayon po ay madaling araw. So, ibababad na din po natin ito. Mas mura ang isda kapag madaling araw kasi alam nyo ba, nabili ko lang to ng 130 pesos. So, ito, hindi na po natin ito tatanggalan ng hasang. Pero kung pangbahay, pwede naman po natin tanggalan ng hasang, lamang loob. So, kung pang negosyo, mas better na hindi na siya tanggalan ng hasang nung bituka. Kasi ang mangyayari po dyan, papangit po ang postura ng ating isda. Kaya makikita nyo sa tinapa, talagang hindi siya tinatanggalan ng hasang. Huhugasan ko lamang po ito ng mabuti. Yung wala na tayo nakikitang dugo ba. Yan o, malinaw na. Ito po ay ibababad po natin. Gagamit lang tayo ng isang planggana, isang Tupperware, kasi ibababad po natin itong isda. Dalawang paraan ng pagbababad, ng paglalagay ng lasa dun sa isda po natin, ang pwede po natin gawin. So, ito yung una. Yung ibababad natin na may tubig, na may asin, at yung isa naman po, ibababad lang sa asin. Pero para sa akin, mas type ko yung ganitong proseso, kasi kapag ganito, base sa experience, pantay yung alat. Lalagyan po natin ito ng tubig. Wala namang sukat-sukat po yung tubig. Basta ang mahalaga doon, yung tubig lampas po sa isda. Pero base dito, sa 1 kilo na binili ko, gagamit po ako ng 1,400 ml ng tubig. At maglalagay po ako dyan ng 1/2 cup rock salt. Ilagay lang natin si asin, haluin lamang po natin hanggang sa matunaw. So kapag tunaw na, pwede na po natin itong isama sa isda po natin. Gandahan po kapag ibinababad natin sa tubig, lalabas pa po yung dugo ng isda, yung hindi pa po natin nasasaid. Okay? So dahil medyo mahaba-haba pa naman po ang gabi, ilalagay ko po ito sa chiller para safe po yung isda na gagawin po nating tinapa. So, kinaumagahan, balikan na po natin yung ating binabad na isda. So, ngayon, gagamit tayo ng steamer. Nilagyan na din po natin yan ng tubig. Kasi, yung atin pong isdang binabad, so, steam lamang natin yan. Hindi na po natin ito huhugasan. Maliit yung steamer, so, pwede naman po natin pagpatungin na. Ito, i-steam po natin, pero mabilis lamang po. So, sisilip-silipin po natin ito. Kapag kumulo na yung tubig, so, estimate, mga 5 minutes lamang po. Basta huwag po natin i-overcook. Okay, so, ganun lang siyang kabilis. 5 minutes, pina-steam po natin yung ating mga fish. Yan, ngayon, tatanggalan ko na po ito ng take para lumamig na po yung isda. At yung madrain po ba, bago po natin pausukan, bago po natin gawing tinapa. Habang inihintay natin na medyo lumamig yan, ngayon nanguha ko ng sanga dun sa labas po ng bahay. Meron kaming tanim na kalamansi doon, so kinuha ko po yung mga tuyo-tuyo. Kasi isa po ito sa gagamitin po nating pampausok dun sa ating pong tinapa. Mas better po na gamitin po natin ay puno ng sampalok kasi sobrang mausok po ang kahoy ng sampalok. Ang gagawin ko dito, puputol-putulin ko lamang po ito ng maliliit. So dahil malamig na po yung ating galunggo ngayon, i-arrange na po natin yung ating pong DIY na paglulutuan po ng ating tinapa. Yung pinag-istiman po kanina natin, yun din po ang gagamitin po natin. Sasapinan lamang po natin ng foil. So bukod po dun sa ating sanga-sanga, maglalagay po tayo ng mas magpapausok pa. So gagamit po tayo dito ng brown sugar. Yan, estimate 2 tablespoon lamang po yan. Kaya naglalagay tayo ng sugar kasi mas tatagal yung usok. Kasi 'di ba pag nag-melt po yan. And then, lalagyan din po natin ito ng bigas. Maglalagay din tayo nito. So, kung wala po tayong magagamit na mga sanga, so yung ang kapalit po nito,
pwede tayong gumamit ng mga tea. So, katulad po nito, ito po ay black tea, yung ginagamit ko po sa milk tea. So, kung walang kahoy, okay lamang po yon. Basta ang mahalaga, meron po na tea. Yung Lipton tea, yon pwede po yon. Yung loob lamang po, yung isasama po natin. Po kasama yung pinaglalagyan. Ilagay na din po natin itong kahoy. Ngayon, i-assemble na po natin yung ating pong mga isda. Okay, so meron po ako ditong oil na nilagyan ko po ng atsuete powder. Kung walang atsuete powder, mismong atsuete seed, so magpainit lamang po tayo ng mantika and then pakuluan po natin yung atsuete seed para kumulay. Yung ibang nagtitina pa, ang ginagamit po ay food color. Papahidan po muna natin tong ilalim para yung ating tinapa, sure po na hindi didikit kapag tatanggalin na po natin. Lalaman nyo na hindi overcook yung inyo pong isda. Ayan, katulad po niyan, di ba? Kahit binitbit na natin, hindi pa rin natatanggal yung ulo. Ngayon, para mas maganda po yung kulay, nung atin pong tinapa, babrushan po natin yan itong pinaghalo nating oil and then atsuete powder. Baligtaran po nating nilagyan. Okay, so dahil okay na po ito ngayon, isasalang na po natin. Okay, so yung pinakang apoy po natin dito medium fire po lamang. Okay, para unti-unti siyang nauusukan. 30 to 40 minutes. So, i-check po natin yan. So, after 40 minutes, eto na po yung ating pong tinapa. Tips. Wow! Ito yung ilalim. So, talagang usok na usok yan kasi gawa ng ating sugar. And then, yung tulo ng oil, nakatulong din po yun dito. Huwag kayong mag-alala kasi meron pong foil yung ilalim so hindi siya nasunog. Kumbaga nakasapin yung foil. So talagang amoy usok talaga siya mga katipid tips. Usok na usok yung amoy. Okay, so ililipat ko na siya dito para kumbaga madrain pa siya. Kapag sa parting kaliskis, talagang matutulad natin, maihahalin tulad natin yung napipili po natin sa palengke. Nakagisnan ko po talagang tinapa ay yung makaliskis. Yung matinik na talaga namang ang sarap ng lasa, 'di ba? Talagang malalasa natin doon yung pagka-smoke, yung pagka-tinapa, pagisnan kung tawag ay Don Pilas. O yung mas mura, mas affordable na tinapa sa palengke, 'di ba? Kapag galunggong, medyo pricey na talaga siya. So bangus, medyo pricey din 'yon. Ituhin ko lamang po ito saglit and then titikman po natin. Amoy na amoy usok talaga siya. So, ano kaya yung lasa? Excited din akong tikman ito. So, dahil mainit na, pwede na po natin itong iprito. Amoy po nito, mahalin tulad po talaga natin sa tinapa. Hahanguin na natin kasi ito ay luto na. Saktong-sakto yung luto. Yung nabibili sa palengke, talagang kulay na kulay. Nakadepende po yon sa tagal ng pagpapausok po natin. Habang natagal, mas nagdadark yung kulay nun. Kung itatanong nyo, bakit parang malangis-langis, makintab yung tinapa na nabibili po natin, minsan nakadepende po yun sa isda na gagamitin po natin. Iba po, lalo na kung pang negosyo, after po lutuin, pinapahidan po yan ng oil. Tatanong nyo naman, yung shelf life po nito, after 1 week, pwede po ito nakalagay sa room temp, pero mas tatagal, abutin ng buwan kung ilalagay na po natin sa chiller. Mas tatagal pa kung ilalagay po natin sa freezer. Yung amoy niya, talagang tinapang-tinapa. Ngayon, ang magiging tanong, kalasa po ba nung nabibili natin sa palengke? Okay, so kapag ang gamit natin po ay galunggong, so wala talaga siyang hirap kainin. Konting-konti na lang yung tatanggalin natin at talagang isang sumo na. So, nandun na yung amoy usok, yung aroma ng usok. Tapos, kapag niluluto na natin, talagang kaamoy po nung nabibili natin sa palengke na tinapa. And then, sa lasa, maihahalin tulad din po natin kasi lasang-lasa talaga siyang tinapa. Mga mahal po nating OFW, at saka sa mahihilig sa tinapa. Ngayon, kahit anong isda, pwede po nating gawing tinapa. Diba, ang sarap kaulam nito, kamatis, sibuyas, kahit yun lang, diba? Tapos tinapa, itlog na maalat, naku, palong-palo yung ulam po natin. Ngayon, kung pang negosyo, bibigyan ko po kayo ng mabilisang costing po natin. Yung costing na gagawin po natin ha, costing pa rin po yun dito. So, magko-costing pa rin po tayo ng sa atin. Kasi iba't iba nga po tayo ng lugar at iba't ibang buwan, taon, araw, oras, nag-iiba po ang presyo. Ngayon, dito po sa lugar po namin sa Calamba, Laguna, kapag gabi,
mas affordable po yung isda. Kasi alam nyo ba, nabili ko to ng 130 pesos lamang po ang isang kilo. Pero kapag nagliwanag na yan, ang presyo na 200, 230, 250, depende pa yon. Sasabihin pa, may butas, may bilog, may malaki, may maliit. And then yung inilagay po nating asin, 1/2 cup na rock salt, and then water, pagsamahin na, sabihin na po natin na 3 pesos. So yung oil at aswete nung ginamit natin, yung ipinahid po natin dito, so sabihin na lamang po natin na 10 pesos. Gumamit tayo dito ng asukal, tea, bigas. So sabihin na lamang po natin na 15 pesos. Pero halimbawa naman kung tayo po ay nasa probinsya, hindi na po natin kailangan yung asukal, yung tea, kasi kahoy ng sampalok lamang ang kuhanin po natin. Yung option po na iyon ay yung mga nasa syudad at saka yung mga nasa ibang bansa po nating mga mahal po nating OFW. Sama na din po natin dito ang labor at gas nung in-steam na po natin at nung pinausukan na po natin. Matipid lang naman siya kasi mahinang apoy lamang po yung ginawa po natin. So sabihin na lamang po natin na 40 pesos po dito po sa isang kilo. Ang total po lahat ay 198 pesos. Ito po talagang galunggong, medyo pricey po yung bentahan po nito. Mahal nga po ang kilo, and nagtanong po nung nakakaraan, ang isang kilo po ay 400 pesos. 1/4 po ay 100 pesos. So ito tutuusin po natin sa per kilo. Pwede natin siyang ibenta ng 300 to 400 pesos, pero ako tuusin ko na sa 300 pesos. So kapag minus yung puhunan, posible po tayo tumubo ng 102 pesos po kada isang kilo. 1/4 to 1/4 naman po yung gagawin po natin. Pwede naman pong ibenta natin ng 100 pesos po kada 1/4. So yung pagbebenta po nito, nasa diskarte at sipag po natin para tayo po ay kumita. So sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit akong naibigay na magandang negosyo idea po sa inyo kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Kita-kits na lamang po ulit sa ating mga next video.